So, let's go back to the ball game. We've done discussing about nouns and pronouns. Okay? So, ngayon, let me share you my screen. Si Sir pala yun. Hi, Sir Brian. Okay, let's proceed with another parts of speech. Okay. Ayan. Adjectives, okay? Sige nga, may I ask lang from your stock knowledge, ano ba ang adjective or ano ba, what's the difference of adjective and adverb? Okay? Sige nga. Kung gising na gising pa tayo, kung gising na gising pa sila, 62 participants. Okay, 60. Kasi minus 2 kami dalawa ni Sir. Okay? Adjective. Kung ang pronouns ay naghahalili, replaces to a noun in a sentence, ano naman ang adjectives? Okay? I intentionally skip talaga yung verb kasi mahaba ang discussion natin sa verb. So, proceed tayo sa adjective and adverb. Ano nga ulit ang adjectives at ano nga ulit ang adverb? Lagi yung magkasunod, di ba? Kung naalala nyo, during your elementary days or nung high school days, magkasunod si adjective and adverb. Kasi pareha silang what at ano yung pinagkaiba nila. Okay? Sige, proceed na tayo. Um, kapag ka sinabi nating adjective, may nag-try. Okay, yes, tama naman yon, di ba? When we say adjective and adverb, they are both modifiers. Sila yung mga salitang naglalarawan. Okay, yung adjective, in Filipino, we call that panaguri. Okay, yung adverb naman pang-abay. Inuuri niya. Ano yung inuuri niya? Okay? Ano yung inuuri niya? Kung ang pronoun, nire-replace niya, hinahalili niya yung noun, ang adjective naman, minomodify niya, dinidescribe niya in other term. Ang alin? Ang pangalan. So, pag dinescribe mo na yung pangalan, okay, ang tawag na doon is adjective. Naalala nyo kanina yung cold water? Okay? Naalala nyo kanina yung cold water? Hindi siya compound noun kasi dinescribe ko ano yung water with cold. Tsaka yung boyfriend and boyfriend. Ganun siya. Okay? Now, so, para hindi maalis sa isip natin or para matandaan natin ang adjective, ganito. Okay? Ang pangalan natin is a noun, tama? Kasi pangalan siya ng tao. Okay? It's a name of a person. Person tayo. So, yung pangalan natin is a noun. What type of noun? Proper. Kasi specific name of a person. Okay, ganito. Will you please give me or describe yourself using the initial letter of your name? So, for example, look at the chat box. So, for example, my name is Julie Ann. Since the first or the initial letter of my name starts with letter J, mag-iisip ako ng description ng modifier or word that starts with letter J. So, I'll say, Joyful Julian. Kayo nga? Sige nga, kayo nga. So, kung ang pangalan nyo is Jason J, kung pangalan nyo Mika M, sige nga, kayo nga. No, Jason is big. Okay. Complete name. So, for example, big, B yun. Diba? Initial letter nga ng inyong pangalan. Makinig isip kayo. So, ang pangalan ko, Julian. Nag-i-start ang pangalan ko sa letter J. So, naghanap ako ng describing words para sa letter J. O, sabi ko, Joyful Julian.
So, yung joyful, isa na siyang adjective. Bakit? Kasi dinescribe niya na si Julian na noun. Bakit siya noun? Pangalan siya ng tao. So, try nga. Sige, kayo nga. Ano yung energetic? Energetic Erica. Pakikumpleto. Meticulous Marjeline. Very good. Yes. Energetic Erica. Okay. Hello, 65 people. Jealous Jason. Okay, ganon. Romantic Ronald. Okay. Good. Handsome Noe. Okay. Dapat letter N kasi Noe ka eh. Okay? Initial letter nga. Initial letter of your name. Lovingly Lester. Okay? J. It starts with J. Jericho. Kasi Jericho nga ang name mo. Gorgeous Gloria. Okay? Please, use proper capitalization. Rosas Rhea. Pwedeng respectful Rhea, di ba? Gregorius. Okay? Okay lang yan. Captain Dams. Ano ba pangalan mo? It's me. Diba? Kung Dams yan, dapat D. Pwedeng dazzling. Diba? Diligent. Marami. Caring Chris. Very good. Unahin mo yung yung descriptive words. Loyal Lester. Yes, very good. Anyone? Faithful Faith. Okay, good. Fearless. Diba? Parang mas maganda yung fearless faith. Okay. Friendly faith. Pwede rin. What else? Sige nga. Strong Shan. Okay, good. Angry Abdullah. Okay. Hit Hamsin. Hasmin to siguro. Hilarious. Pwede naman. Hot. Diba? Okay. So, bakit ko pina-activity yan, class? Okay. Just to remind you, okay, Zestfulness Zidar. Okay. Jump Jason. Jump. Okay. So, bakit? Kasi ang tawag natin dyan, okay, pwede naman sa after ng pangalan ninyo, 'di ba? Okay. Pero para mas madalian kayo, okay? Sa pag-alala kung ano ba ang adjective at adverb, parehas silang modifier. Kaya lang, ang dinidescribe ng adjective ay noun. Ang dinidescribe ng adverb, kaya nga may verb is verb, okay? Or another verb, adjective, or another adverb. Okay, wag malito ha. Kapag sinabi nating adjective, ang dinidescribe natin is noun. Nandun pa rin tayo sa noun. Kanina, si pronoun, it replaces a noun in a sentence. Si adjective naman, it modifies a noun in a sentence. Okay? Minomodify niya ang noun. Nilalarawan niya ang pangalan sa isang pangungusap. Okay, ano naman yung adverb? Ano yung minomodify niya? Minomodify naman niya ang verb. Okay? Ang adjective then or another adverb. Okay? So, for example, describes or clarifies a noun. It gives information on people, things, ideas, nouns, or pronouns. Kapag nagbigay siya ng isang impormasyon sa isang tao, sa mga bagay, sa mga idea, or nouns, sa tawag dyan is noun, or sa pronoun, ang tawag sa kanya ay adjective or inuri niya. Kaya ang tawag siya sa Filipino is pang-uri. Yes, okay? Matulin magpatakbo. It's wrong. Matulin magpatakbo. Okay? Again, magpatakbo is verb. Oh, that's an adverb. Okay? Isa-isa lang tayo, isa-isa lang po. Alam kong medyo advanced na, chill lang tayo, may mga kasama tayo para hindi na tayo nalilito, okay?
Baka kasi sa part mo, na-advancean ka na or you have an idea, pero the purpose kasi of this review is wag muna silang malito. Okay? Yun ang iniiwasan natin. Kaya iniisa-isa natin at nagkakaroon tayo ng intensive explanation, okay, and review on this one. Alright? Kasi at the end of the day, kapag nalito ka, sayang. Sayang tong binayad mo. Okay? Sayang yung review. Alright? So, again, kapag nagbigay ng information on people, on things, on idea, or sa noun or sa pronoun, we call that adjective. Sa nouns or sa pronouns. Kapag nagbigay ng information, nag-describe, nag-clarify, nag-modify, isa lang kasi yun eh. Ang tawag natin doon is sa verb, kaya nga siya verb eh, adverb. Adverb, kapag nag-modify siya, naglarawan siya sa verb, sa adjective, or another adverb, we call that adverb. Okay? So, kaya sinumulan ko yan sa pangalan ninyo. Okay? Kasi, okay, so, pangalan ng tao, di ba? Tapos, niligyan natin. So, yung mga description na yan, dun sa pangalan ninyo, we call that adjective. So, for example, a part of your body, hair. Okay, describe nyo nga yung hair. Pag describe nyo yung hair, which is a noun, adjective na yon. Long hair, brown hair, long and shiny hair, diba? What else? Curly hair. Okay? Frizzy hair, dry hair, for example, blonded hair. Okay? Black hair. Okay? Your nose. Okay, pag dinescribe mo yung nose, dahil ito ay noun, yung nose, adjective na. Long nose, flatted nose, di ba? Pointed nose, for example, your eyes. Deep-setted eyes, brown eyes. Okay? Beautiful eyes. Okay? I-describe mo ang Boracay. Okay, pangalan kasi siya ng, noun pa rin siya, pangalan siya ng lugar. Beautiful Boracay, paradise, like Boracay. Okay? Book, i-describe mo yung book dahil pangalan siya ng things. For example, heavy, thick book. Okay? Makapal. Heavy and thick book. Okay? What else? Wait lang ha, may tumatawag sa labas. Okay, now, kung tatanungin mo ako, ma'am, sa isa bang noun, pwede ang tatlo? Okay, pwede po ang 4, 5, hanggang 6 na adjectives. Okay, pwede po. Pwede nyo po siyang gamitin. Kaya lang, okay, sa adjective may rules siya. Okay? Ang tawag dyan sa rules na yan is order of adjective. So for example, tall, dark, and handsome. Little Red Riding Hood. Okay, dapat mauna yung color, okay, tsaka yung shape, may ganon. May order of adjective. Nauna yung color, nauna yung bago yung purpose, ganon. Pero hindi na yan ganon hindi ko na yan isasama sa discussion natin today kasi pang English major na yun. Okay? Pero for your information, ang isang noun, pwede po natin siyang gamitan ng sabay-sabay na 5, okay, hanggang 8 adjective kung papaano mo siya gustong i-describe. Kasi marami namang description. Pero, may rules on how to describe a noun. We call that order of adjectives. So, for example, cup. Okay, sa cup, i-describe natin ang cup. Tulad nito. Great cup. It's a great cup. It's a round cup. Okay, yung mga color white. Okay? It's a big round cup, 'di ba? Okay? It's an old big round cup.
It's a white cup. It's a broken cup. It's a Korean cup. Okay, it's a plastic cup. It's a coffee cup. Okay, so ang daming pwedeng i-describe, di ba? Okay, so yun yung adjectives. Okay? Adjective replaces kapag before noun, okay, ang tawag natin doon is attribute position. Pag bago ang noun, pagka okay, kapag okay, please, okay, mind you ha, okay, nasasayang yung oras na tinitingnan ko yung chat tapos ganun lang. Okay, sayang. Tapos, okay, again, kapag ang adjective ay nakikita or matatagpuan bago ang pangalan, we call that attribute at position. Okay? Kapag naman, ang adjective makikita pagkatapos ng noun, kasi ang adjective dinidescribe niya ang noun, di ba? So, saan ba nakaposisyon ang adjective? Okay, kapag before noun, attribute. Pagka after ng noun, ng pangalan, we call that predicative position. Okay? So, for example, pagka verb, just adjective naman siya. Okay? Describe a subject. Okay? So, for example, meron ba nun? Yes, meron po. The girl is nice. Describe niya yung girl. Ano daw yung girl? Nice, mabait. Okay? My students are happy. Okay, after siya eh. Dinescribe niya yung students. Ano daw yung mga estudyante ko? Ano daw kayo? Masasaya. Okay? So, happy. So, after siya ng verb. After siya ng verb. Okay? Happy. Okay? Huwag kayong malito ha. Huwag kayong malito. Ibig kong sabihin, ang adjective pwede siyang makita after the verb pero hindi niya dinidescribe ang verb ha. Kasi ang verb dito is, ay yan. Okay, hindi ko siya pwedeng matranslate sa Tagalog or sa Filipino kasi ay pa din ang ginagamit natin. Paano paano ba nangyayari yon? Halimbawa na, okay? Siya ay maganda. Okay? For example, si Julian ay maganda. Okay? Nag-react yung ano ko. Siya ay maganda. Ay ang ginagamit pa rin, di ba? Okay, isa lang, one, singular. Padamihin natin siya. Sila ay magaganda. Ay pa din. So, hindi ko pwedeng matranslate yan sa Filipino. Gaya ng sinabi ko kanina, meron po tayong another rules or convention sa Filipino grammar. Okay? So, again, doon tayo sa definition ng adjective. Ang adjective ay nagde-describe or nagmo-modify or naglalarawan, tinatagalog ko na, ang alin ang nouns or pronouns. Ano ulit ang nouns? Pangalan ng tao, lugar, hayop, pangyayari, or ideas. Bakit may verb? Hindi niya po dinidescribe ang verb. Sinasabi ko lang ng ang adjective, pwede mo siyang matagpuan pagkatapos ng verb. Okay, helping verb ang tawag dyan, di ba? Yung is and are. Is, marami. Ay, is singular. Isa lang, are, marami. Verb pa rin yan. Pero, sino ba ang dinidescribe niya? Yung subject, di ba? Okay, ano ba yung subject? Noun. Sino ba yung nice? Yung girl. Ano ba yung girl? Noun. Dinescribe niya ba yung is? Hindi, di ba? Okay, kung saan lang siya matatagpuan, huwag po malito, huwag po tayong malito. Nagkukuha po ako. Nagigets po ako dito. 71 people in the room? Okay, nuggets. Okay, nuggets. Okay, may students are happy. Sino ba yung happy? Yung are ba? Hindi. Okay. Helping verb lang siya. Yung subject pa din. Ang subject pa din ay noun pa din yan. Noun. Yung estudyante. Okay. Yung estudyante. Noun pa din. Okay. Pag ang adjective natatagpuan bago ang noun,
Anong tawag? Attribute. Pagtapos ng noun, predicative. Pwede ang adjective, pwede ring matagpuan after ng verb. Pwedeng matagpuan, pero hindi niya dinidescribe ang verb. Ang dinidescribe niya pa rin is yung subject or yung noun. Kung mapapansin niyo, puro yan pangalan. Pangalan ng tao yan. Yung example natin. Pangalan ng hayop, pwede rin. Okay? Pwedeng, pangalanan natin. Pangalan ng pet ninyo, for example. Okay? Bruno is brave, is nice. O, di ba? Sino si Bruno? Noun. Bakit siya noun? Name of a thing. Thing nga yun eh, di ba? Or animals, for example. Or place. Okay? So, sana nakukuha ako, ha? Okay. I'm a tall woman. I am a Filipino woman. I have a long black hair. Where do you find the adjective? Where's the adjective there? Sige nga. Dun sa first sentence. Where's the adjective? Okay, tall. Second sentence. Filipino. It writes in a capital letter, Filipino. Okay, anong klaseng babae daw ako? Anong origin ko? Filipino. Okay. I have a long black hair. Where is the adjective? Okay. Long black. Dalawa siya actually. Long black. Okay, hair. Anong tawag po dyan kapag before the adjective? We call what adjective, class? Ano pong tawag kapag ang adjective? Attribute, position. Very good, Marjeline. Okay? So, Marjeline, pasok na. My eyes are black. I am nice or I'm nice. The weather is cold. Sige nga, in a fourth sentence, where is the adjective? Ha? Eyes? Eyes is what? Ang eyes ay pangalan, noun siya. Dinescribe niya ba? Dinescribe niya ba yung black? Na yung ang itim ay mata? 'Di ba? Black. Ang mata ko ay itim. Okay, next. Fifth sentence. Asan dyan ang adjective? Salitang naglalarawan yung nice. Ako ay mabait. I'm nice. Okay? Last sentence, the weather is cold. Okay, cold. Now, what adjective? What do you call to an adjective that found after a noun? Predicative position. Very good. Okay? So, yan. Tama. Okay. In adjective, okay, nagbabago ang adjective, class, okay? Kasi kapag ka ang adjective, nilagyan mo siya ng prefix, ibig sabihin ng prefix, ayan yung letter or letters na idinadagdag mo, kaya nga may plus, idinadagdag mo sa unahan. Pagka sinabi nating pre, unahan yon, di ba? Prenuptial, bago pa ikasal. Prenuptial photoshoot. Prelim, bago pa mag-exam, may preliminary examination. Pag sinabi nating pre, bago. Pre, okay? Prefix. Pagka may prefix at ang kasunod niya ay adjective, nagiging negative adjective siya. Okay? So, for example, ang adjective prefixes are letters. Letters are added to the beginning of adjective, mostly to make it negative. Mostly, hindi lahat, mostly lang. So, for example, adjective niya is UN. Yung fair, nagiging unfair. Nagiging negative siya, di ba? Happy, nagiging unhappy. Unsure. In, I-N.
inactive, inappropriate, incomplete. IR, responsible nagiging irresponsible, irregular, irrational. IM, imbalance, impolite, impassable. So pag may prefix plus adjective, nagiging negative adjective. IL, impatient. Very good ang una ko, impatient ah. IL, illegal, illiterate, illogical. Okay? Kapag naman, pangalan at may suffix, nagiging adjective siya. Okay? Kapag ang isang pangalan at nilagyan mo siya ng suffix, yung sa dulo, nagiging adjective naman siya. This is how to form a word. Okay? Okay, so for example, ang pangalan, pero ang broke kasi, okay, kahit nagaling to sa English references, kinokorek ko siya, uy, ang broke hindi yan noun. Ang broke is past tense ng break. Break, broke, broken. Okay, di ba? So, suffix, ibig sabihin, letters na matatagpuan na idinadagdag sa dulo ng salita, okay, nagiging adjective siya kapag ka noun. So, for example, sabi ko nga, ang broke, hindi yan noun. Past tense siya ng break. Okay? Yung gold na lang. Yung gold is a noun. Okay? Lagyan mo siya ng suffix na en, nagiging adjective. Golden. Very good. Golden. So, for example, golden hour. Ano daw yung hour? Golden. Okay? Yun yung pahapon na, diba? Golden hour. Golden watch. Okay? For example. So, nagiging adjective na. Ano daw yung watch? Golden na. Malaginto na. Okay? Yung suffix, na nilagay mo sa noun plus suffix na able. So, kanina, okay, again, yung comfort, comfort, comfortable, comfort. Kapag kasi binibigkas yan comfort, pero pag may suffix na, pag adjective na, comfortable na siya. Okay? So, ESE, Japan is a noun, particularly a proper noun. Okay? Pag dinagdagan mo ng suffix, letters, na nasa dulo, okay, durable, ganyan ba yun? Hindi ba ganito? Okay. Ay, hindi ba letter D? Ay, mali. Hindi ba durable? Okay, so, Chinese. Okay, nagiging adjective siya. Chinese, for example, Chinese people, di ba adjective? Anong klaseng tao? Chinese. Okay, origin yan. We're talking about origin. So, noun, dagdagan mo ng suffix na F-U-L, nagiging adjective. So, for example, power, powerful. Wonder, wonderful. Ha? Full nga eh. Okay. Noun, lagyan mo ng suffix na ative or active, informative, talkative. Pero sabi ko nga, ang talkative is not, that's not a noun. That's a verb. Okay. So, danger, lagyan mo ng OUS, dangerous. These letters are added to the word. Yun yung suffixes. Okay. So, for example, let's practice. I have an uncomfortable seat. Where is the adjective? Hey, don't answer me. Where's the adjective? Uncomfortable. Correct, uncomfortable. Now, what what kind of adjective is the word uncomfortable? O nga, anong adjective yan? Negative. Okay, negative. O, meron ding prefix lang ba yan? We do not call prefix, negative. May suffix din. Okay, it's a combination of kanina, comfortable, comfortable.
countable, nilagyan mo ng prefix na an, nagiging negative na siya. Okay? Negative adjective. Galing, no? Ang galing ng language, ang galing ng salita, how they form. Undefeatable. Okay? He has a black car. She has a black car. Where is the adjective? Good. Her father, so ano yan, positive lang ang tawag dyan. Black. Okay? Her father was unhelpful. Unhelpful. Anong tawag sa adjective? Ang tawag sa adjective? Negative adjective, tsaka pagka-after. After ng verb. Yan. Okay, negative adjective. I hate oily food. Oily, okay. Ano yan? Suffix or prefix? Suffix or prefix? Suffix, yung Y. Okay. Yes, yung Y. Dave is a dishonest man. Okay. Suffix, dishonest. Be careful. Dishonest, prefix. Okay, negative siya kasi nasa unahan. Pag nasa unahan, at syempre nasa unahan prefix nga, nagiging negative. Okay. Oo. Diba, pag nasa unahan, prefix, kaya nga prenuptial, shoot, preliminary, okay? Ano pa mag-isip pa? Preview. Okay, diba? Nasa unahan yon kaya prefer. Ano yung nagustuhan mo? Una, diba? Okay? Then we do have what we call quantitative adjective. When we say quantitative adjective, it provides information about the quality naman, yung quality ng nouns and pronouns. Okay, quanti. So, ibig sabihin, nabibilang. Belongs to a question or category of how much and how many. Para siyang research, quantitative research, di ba? Pag sinabi natin quantitative research has something to do with numbers, has something to do with mathematical concept. Okay? So, how much and how many. Okay? Para siyang yung kaninang nouns, countable. Okay? So, examples, I have 500 pesos in my wallet. Naging specific lang siya in a way, tapos nabibilang pa siya. Anong peso meron ka? Gaano karaming pesos? 500 pesos. I have 10,000. Okay? In my wallet. 10,000. They have 3 children. Okay? Ilan daw children meron sila? 3. Quantitative yon. Okay? Quantitative. Okay. Pwede kasi nilang sabihin, pwede mo naman kasi sabihin dyan, class, sa number 2, they have beautiful children. Beautiful, adjective pa rin siya. Pero kasi dahil ginamit niya is 3, which is quantifiable, okay, measurable, okay, we call that quantitative adjective. Ang galing, no? Ang dami pala, no? May order of adjective pala, may negative adjective, attribute, and predicative adjective pala. Can you imagine that? Okay, then we do have this. We should have completed the task. We should have completed the task. Where is the adjective? Where is the adjective in sentence number 3? Should? No. No, should is a verb completed. Okay.
Dapat matapos natin yung task. Ano daw dapat meron sa task? Matapos siya. Okay, tapos na task. Okay. Quantitative, an adjective form a proper noun. Proper, again, kung kanina sa proper sa noun, anong sabi natin sa proper noun? Kung bakit siya sinusulat ng uppercase or in a capital letter? Because siya po ay specific na. So, sa adjective, may specific din tayo, quantitative adjective. Should be capitalized like a proper noun. So, for example, American cars are very strong. In-identify niya, naging specific siya sa car. Anong klaseng car? American. Something to do with the origin to eh. Okay? Yung origin yung pinanggalingan. So, ano daw yung napakatibay na mga sasakyan na kotse? American. Okay? Filipino people are hard workers. Okay? Pwede naman kasi nila sabi hard workers. Pwede, klasa, anong klaseng worker pwedeng hard. Pero since we are talking about, we focus on quantitative, naghahanap tayo ng ng specific one. Okay? Again, it should be always in a subject. Parehas naman silang noun, yung people tsaka yung workers, parehas silang noun. Okay? Pero bakit nag-focus tayo doon sa Filipino people? Because it's a noun and yet it is what? It is a subject. Yun yung subject, yun yung pinag-uusapan. Sino daw yung hard workers? Okay, yung Filipino people. Anong klaseng people? Filipino. Okay, quantitative adjective. Okay, di ba ano lang, ginagamitan lang natin siya ng logic. Analyzation lang talaga. Okay, so number 3, I love Jollibee Burger. Sa dami ng burger, amazing aloha, for example, cheeseburger. Pero ano yung gusto mo? Ano yung gusto ko? Burger coming from Jollibee. Okay, so quantitative siya. Okay, in a way, it's not something to do with the quantity or nabibilang, but it has something to do for being specific. Okay, kaya it's written, it should be in a capital letter. Okay, kasi specific na siya, Jollibee Burger. Yung Jollibee kanina, okay, nung hindi pa siya nilalagay before the noun, Jollibee is a noun lang. Okay, kasi pangalan siya ng isang establishment, noun siya. Pero dito sa pangungusap na to, naging adjective na siya. Kasi ano yung gusto ko, nilagyan ko ng espesifikasyon, nilagyan ko ng tawag dito, ng description. Kinlarify ko kung anong klaseng burger yung gusto ko. I am very specific that I love Jollibee Burger. Since it is a proper and since it is specific, I should write Jollibee as a capital letters. Okay? Naka-uppercase siya. So, naiintindihan po ako doon. 65 people in the house. So, isang thumbs up po dyan. Chicken. And thumbs up. Kung anong mas madali. Alright, alright. Nice, nice. Okay, sige. So, yes, that's the adjective. Ayan. So, tulad po ng nouns, ang adjective ay meron ding irregularity and regularity. Parang verb din yan. Sa verb may irregular and irregular verb. So, sa ganun din sa adjective, sa pang-uri. Okay? So, adjective, irregular, and irregular adjective. Okay? Meron tayong tinatawag na positive, comparative, and superlative. Okay? Yan yung kapag ka we call that may isang tawag dito eh. Wait lang, nakalimutan ko kasi may nag-chat. Okay. Comparative and superlative. This is a positive base. Okay? Positive, comparative, and superlative. Ginagamit natin ang comparative kapag dalawa lang yung kine-compare.
Pero kapag ka sa lahat na, syempre superlative na, siya na yung best sa lahat na eh, 'di ba? Akalain mo ikaw yung best pero hindi ikaw yung best sa hindi lahat, okay? I feel better today, kahapon hindi ka better, pero mas okay nararamdaman mo ngayon. So, dalawa lang siya, okay? Mark is the best footballer in the university. So, superlative siya. Okay, sa lahat, sa buong university, siya yung pinaka magaling na footballer. Okay? Far further the furthest. Bad, worst, worst. Again, bakit siya irregular class? Kasi nagbabago po ng spelling. Okay, good, better, best. Okay? I am good. Okay, kasi ako lang to. Ano ka? I am good at math. Okay, adjective yon, positive yon. Pero pagka kinompare ko yung sarili ko sa dalawa lang naman, I am better than Anna in numbers. So, dalawa lang kami. So, nagkaroon ng comparative better. Adjective pa rin yun. I am the best student in math in the class. Okay? Lahat na. Sa lahat na. Okay? Superlative na yon, pangkalahatan. Okay? Now, comparative and superlative. Angry, angrier than. Kaya may than eh. Kasi dalawa lang eh. The angriest. Attractive, more attractive. The most attractive. Bad, worst, worst. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Brave, braver, bravest. Cheap, cheaper, cheapest. Close, closer, closest. Dark, darker, darkest. Easy, easier, easiest. Okay. Ito lang ang tip dyan, class. Sa adjective po, tandaan po natin, sa adjective, may tinatawag tayong more and most. 'Di ba? Okay, makinig sige, kahit wala na, stop ko lang to. More and most. Okay? Sa adjective, sa mga salitang naglalarawan. Kailan natin ginagamit ang more and most? Bibigay ko to after ng discussion kasi hindi ko siya mabigay ngayon dahil nandun sa note yung sagot. Okay, may sagot. Bibigay ko to after, don't worry. Kailan ginagamit ang, sabi kasi natin the term is degree of adjective. So for example, easy, easier, easiest. May hanggang ngayon kahit students on student college student ko, senior high school student ko, when I read an essay, nakakita ako ng more easier. It's wrong. Bakit? More na nga easier pa. Kapag easy, easier, easiest. Okay, 'di ba? Pretty, prettier, prettiest. Kasi degree of adjective yan eh. I am pretty. I am prettier than you. Dalawa na kami. I am the prettiest girl in the room. Lahat na. Kasi superlative degree na. Okay? Pero bakit kapag ka sa beautiful, more ang gamit. I am beautiful. I am more beautiful than you. I am the most beautiful in the class. Bakit most na? Bakit hindi ko ginagamit ang beautifuler or beautifulest? Okay, here's the rules. Sa adjective, may rules ulit ha. Kapag ka ang salita, if the word is one syllable or two syllable, especially if it ends with Y, ano ba yung syllable? Pantig, pagpapantig. So, ano ba yung pantig? So, for example, maganda. Maganda. Tatlong pantig meron yung salitang maganda. Isang salita pero may tatlong pantig. We call that in English syllabication. Are you still with me? Syllabication. Nandyan pa? Okay. Tawag po natin dyan syllabication. So, kapag ka ang isang adjective, if the adjective is
ends with Y, for, ano ba yung mga adjective na nagtatapos sa Y? Easy, pretty, lazy, di ba? At bibilangin mo yung syllabication, yung syllables nila, or syllabication, or pagpapantig. Lazy, pretty, easy. Dalawa lang, di ba? Yung iba naman, isa lang ang pantig nila, cheap, 'di ba? Cheap, mura, cheap, ibig sabihin silang cheap, okay? Pag isa hanggang dalawang syllables, we use IER. O yan. Or IES. So for example, cheat, cheater, cheatest. Okay? So easy, easier, easiest. Easy, easier. The test is easy, positive. Okay? Magko-compare ka, kaya gagamit dalawa. The math subject is easier than English subject. Dalawa, kaya easier. Iko-compare mo sa lahat, so superlative. So, sabihin mo, English is the easiest subject in college. Okay, di ba? Bakit ka gumamit ng IER and IES, easier, easiest, kasi po dalawang pantig lang siya or 2 syllables lang po siya. Ngayon, kung ang isang salita ay tatlo ang syllables or higit pa or more than 3 or more syllables or sa Tagalog, tatlo at higit pagpangpapantig, doon ka nagagamit ng more and most. Okay, so for example, maganda. Doon ka nagagamit ng more. Okay, in English, beautiful, more beautiful, most beautiful. Okay, intelligent, intelligent. Apat na pantig, apat na syllables, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin intelligenter and intelligentest. You use more intelligent and most intelligent if you want to compare it sa kung dalawa, more. Kung lahat na, most intelligent. Kaya nga siya superlative. Kaya siya degree of adjective. Are we clear po? Naiintindihan po ako. Okay? Bakit po may irregularity, may irregular adverb, may irregular adjective? Okay, kasi nag-change ng spelling. So, for example, yung bad. Bad in a positive. Pagka, i-compare mo yung bad, worse. Okay? Sa dalawa. Dalawa lang eh. Kapag comparative lang, yung dalawa lang yung kina-compare niya. Pero pag sa lahat mo siya, superlative, worst. So, it change in spelling. Kaya, irregular adjective. Okay? Yes, Kuntapay. Ano ba yan? Nag-raise ba yan ha? Or napindot lang? May tanong po. Question? Isang thumbs up. Diyan. Okay. Ayan, thumbs up. Okay. So, for our last part ng review na to, punta kayo sa browser ninyo. Pagka sinabi nating browser, punta kayo sa Google. Alam niyo yung quiz is, magku-quiz lang tayo online. Mabilis lang to. So, meron pa tayong 20 minutes. Okay, para tignan natin. It's fun. Okay, ibig sabihin when we say browser, let me share you my screen. Parang ganito lang siya. Punta kayo sa browser ninyo. Okay, for example, yan, Google. Type nyo, makinig ha, type nyo, quiz is, ayan, quiz is. Tapos, pag tinype nyo yan, punta kayo dito. Lagay nyo lang yung pangalan nyo. Enter code. Pagka-enter nyo ng code, write your name para bibigay ko sa inyo yung code. Ayan, halimbawa code is 12345. Magjo-join kayo, tapos sasagot kayo. Okay? Sige.
Punta rin ako sa quiz is ko dahil I will be the one facilitates the quiz. So, pronouns tayo. Nandun na ba lahat? Start. Gutom ka na, Jay? So, Hindi mo kumakain nandiyan, nasarahan siya. sino? Si Ken. Nasarahan? Kasi nandun sa menu niya. Okay. Ito po yung code nasa 213227. Pero share screen natin. Sige. O, naka-share screen din po ang ating quiz. It's 213227. Write your name lang. Yan. I have 2 participants. Si Rhea. Very good. April. Okay. Sige nga. Tingnan natin yung 50 na lang. Sige. 7, 8, 9. Salty. The chicharon is salty. The chicharon is salty. Galing yun. That's shadow result. 17. Okay. Wala pa tayo sa kalahati. Then, Kahit makakalahati lang. the Ang code po is 213227. 213227. 2324. Anyone? Ito ba? Pwede sa cellphone. Pwede. Punta lang kayo sa browser nyo, dun sa Google. Tapos type nyo, quiz is. Ayan, nakikita nyo sa screen. QUIZIZZ. Tapos enter code. Nandiyan din si Bricks? Sige. Tinan mo nga, parang may kaaway eh. Si Briggs pupunta ba? Kakain daw din sila farm. Para daan ng jeep. siguro na yun. Dun sa ano? Eh, ano ba to? Hinog na ba to? Ano mo na nga kaya? Wala pa nararamdaman niya. Okay, 30 participants. Asan na yung iba? 56. Are we good? 31. Para bukas, meron tayong i-rationalize natin to. Pronouns. 34. Saan na iba? 35. Okay, so let's start ha. Hindi na natin maantay. Okay, go. Si Zeus leading, next by Christy Nicole. O si Chops na. Chops Quirico. Let's see. I only have 37 participants. Nasaan yung iba? Pwedeng humabol.
Marjeline on the lead. Seconded by Zeus. 37 lang talaga. Sunod kayo guys, galaw-galaw. Para meron kayong drills at magiging reference nyo rin to. It's Zeus again on the lead. Marjeline, Christine Nicole, John Albert, York, Abdullah. Abdullah on the third now. Okay, time's up. Let's end this one. Sabi ko nga sa inyo, hindi only ang exam. So, dapat pinapractice natin yung, dapat time conscious tayo, okay?
So, let's end this game. As you can see, ang first natin si Zeus, second si Alondra, next si Abdul Rafi. Okay, so congrats. Okay, now, ayan yung mga iba, hindi na nakasagot. Siguro nawala ng signal o ayaw nila. Okay, let's review the lesson. Rationalize lang natin. Okay? Iba na to para isa-isa na. Patapos na ako. May laro ka pa bukas na umaga? Bukas ah. Okay. So, nakikita niyo naman yung ano no, yung, what do you call this? Screen ko. Okay. We scored as many goals as them. Okay. Correct answer number 2, he is a good student as she. Siyempre he. So, ko-compare niya sa she class. Wait lang. Anong techniques? Okay. We scored. Eto, mamimili ka lang naman, they or them, di ba? Nandyan yung ano, yung pagpipilian mo. We scored as many as them. Kapag them, sila, them. Pag they, di ba? Ang they, di ba? They are. Okay. They, sabi niya na anak ko, they are. Ibig sabihin ng they, okay, ano siya, class? Ano yung they? Sa personal pronouns, ano siya? Objective. Pagka sinabi nating objective, ano po yun? Subject. Meron na pong subject. Okay? So, dapat, ang gagamitin nating pronouns ay objective. Yung magtatanggap. We scored as many as. Kami ay umiscore ng kasing dami Sa kanila. nila. Diba? Okay? Yun yung ano, yun yung concept eh. Okay? He is as good, As she. he is as good as a student as she. Okay? Between you and me, he is a liar. Okay, bakit me, class? Between you and I? Okay. Because I is. You and Doing me. Okay, bakit me? Because Between you and I? You and I. You and me. He is a liar. Binaligtad naman po ito. Okay? I am 1 year older than he. Let he who can save her from drowning. The boy who fell off his bicycle has hurt his leg. Bakit who? Again, subject. Subject po ang who. Pag whom, ibig sabihin, tinanggap niya ba? Hindi naman po. Okay? Hindi naman po. Next, I have not seen the girl whose suitcase was stolen. Sima is the maid whom I am employed. Okay? This is the paragraph about which. Okay, we're talking about pronoun here. Okay, which the teacher is talking. The letter, which is specific rather than general, which. The letter which he wrote reached me late. Okay, the jury has given its verdict. Jury, class. Okay, ano ba yung jury? It's a noun. Anong klaseng noun siya? Anong klaseng noun yung jury? What types of noun, class? Kung nandyan pa kayo. Anong types of noun? Anyone? No? Proper? Okay. Medyo ano tayo ah. Okay. Ang consistency, napaka-importante yan. Jury is a collective. Ba't abstract?
Yung jury, ibig sabihin sila yung set ng mga judge sa isang court, 'di ba? Sa isang korte, jury. The jury has given its verdict. So, kung jury siya, sabi natin, okay, ano yung rules po dyan? Okay, since isa lang naman yung ibibigay nilang verdict, isa its. Okay, so singular po. The cabinet gave their vote. Okay, so boto, iba-iba yon. The secretary and treasurer did not do okay, his job. Kasi yung secretary, okay, did not do their job. Bakit his siya? Ma'am, magkaiba po ang secretary tsaka ang treasurer eh. Kaso mo class, parehas nilang hindi ginawa. So, gagamitin natin yung alin. So, naging unit, isang unit lang. Isa lang yung hindi nila ginawa. Always remember, ang konsepto ng verb kasi, parehas nilang hindi ginawa. Okay, yung secretary at saka yung treasurer did not do his job. Okay? Each policeman and each home guard class, was na ang ginamit. Singular na, was at his post. Yun lang nagpapakita na ng mga panandang lexical, di ba? Okay, ito ulit, neither nor. Hindi si John or hindi si Tom. Sabi natin kanina sa pronoun, indefinite pronoun to, hindi si John or si Nor, dahil none of them, dahil wala naman sa kanila, anong gagamitin? Class singular. Okay? Has done his work. Okay? Either the leader or the follower did not do their job. Okay? Class, eto. Bakit there, hindi is? Okay? Kapag either, ginamit mo ang either, makinig sa subject and verb agreement, ipapaliwanag ulit ito. Kapag ginamit mo ang either, pero may isa, tapos may dalawa na noun, isang singular, isa lang, di ba? Yung leader, isa lang. Yung followers, madami. Okay? Kapag either, yes, indefinite nga siya, pero may or siya, okay, either naman either the leader or the follower, ibig sabihin, dalawa yung subject niya, dalawa yung pinag-uusapan. Yung leader tsaka yung follower. Kanina, either of the two contestants, okay? Of the two, walang or. Nagigets nyo ako, class? Kanina, either of the two contestant, nandun lang siya sa 12 contestants. Okay? Sa 12, sa 2 contestant. Kaso mo dito, class, ang rule kasi dito, kapag indefinite pronoun nga siya, either, pero may isang, okay, may isa, singular, leader, followers, plural. So, may dalawang subject na hindi mo alam kung anong gagamitin mo dahil isang singular, isang plural, dito ka. Okay? The verb must agree to the nearer subject. Ang subject na mas malapit sa verb ay what? Plural. Kaya gagamit ka ng plural dito. Kaya, there siya. Okay? Reflexive. There siya. Nagigets po ako. Okay? She and I completed our work. Okay, our work. Ria and myself. Okay, Ria and I went to Kerala. Okay, bakit po I? Kasi po, subject ang I. Sino ba ang nagpunta sa Serela? Tinanggap ba? Ria and myself? Wala naman di ba? Subject. So, pag subject ay po, kapag ka-objective, tagatanggap siya ng action. He that is down need fear no fall. She, okay, reflexive, of course, if it's she herself. She herself saw the thief. Okay, nakita niya mismo sarili niya ang magnanakaw. Okay? So, sige, time check. Time check is 12:05. Okay?
12:09 nga dito sa aking laptop. And I know, pagod na rin kayo. But then, class, eto lang yon. Alam ko naman na hindi gantong oras yung inyong exam. Okay? Pero, napakahalaga nito. Ang exam nyo ata is half day, do not know, or whole day. Dito, i-anticipate nyo na dapat kung ano yung energy nyo nung umaga, consistent yan hanggang hapon. Hindi ka pwedeng, hanggat maaari, okay, yes, nung araw na yun, hindi pwedeng bababa yung energy mo. O yung ganyan mo na parang, ayoko na, napapagod na ako. No, okay? I do not know sa board exam nyo, pero kasi kami, nakakapagod na, yes, yung part na yun, yung alas 2, alas 3. Pero mind you, yung alas 2 and alas 3, yung pa yung major subject namin. Dun pa mas mataas yung percentage. Can you imagine? Yung madali ang inuna. Okay, madali. Kasi general subject. Okay? General subject, general education, tapos professional education, tapos majorship. Can you imagine, alas 3, yes, pagod na, paano na nagamit na yung utak namin, pero nandoon yung mataas na points, nandoon yung 40%. So, dapat yan, consistent kayo. Ang tip ko, class, okay, of course, yung chocolates, kung aanuhin nyo, iti-take nyo yan, malayo kayo dapat sa exam kasi bawal madumihan yung exam nyo. Mint. Okay, alam niyo yung double mint. Hindi yung chewing gum, baka mamaya nag-chew kayo, tapos natuluan niyo yung, what do you call this, yung answer sheet nyo. Okay, baka magkaroon pa ng random error, hindi pa tanggapin ng machine. So, mint yan para mula umaga hanggang hapon, consistent yung energy nyo. Okay, nakikita ko kasi ayoko na ma'am, gabi na kasi pagod na. Given naman, nakakapagod na. Okay, or baka hindi kayo sanay. Pero sa mismong exam, please, dapat, I do not know, kailan ba yon? Dapat kung Sabado yon, kaya sa isang araw, mag-review kayo. Dapat, kung nag-review kayo, i-practice nyo na yun yung sarili nyo na yung consistency, dapat ano pa rin ako nitong mga oras na to. Kasi kapag hindi, yan ang problema. O kaya nga, kung linggo siya, for example, try nyo mag-exam, okay, sa bahay, yung mock, for example, ng mula umaga hanggang hapon. Saan kayo inaantok nun? Baka sa umaga, inaantok na kayo, diba? In between, anong gagawin nyo? Mint lang kayo dyan. Pero hindi puro mint, baka kung saan naman kayo, sa CR naman kayo makarating yan, diba? So, anong gagawin nyo? Nalaman ko. Kaya nga, dapat nagpapahinga bago mag-board exam talaga diba? Nalaman ko, alas 2, tinatawag na ako ng katawang ko matulog. Inaantok na ako sa oras na to. So, anong gagawin ko by that time? Aralin nyo yung sarili nyo kasi hindi pwedeng malose yun. Yung energy na yun. Okay? Yung power nyo na yun habang nagbo-board exam. Sa akin, sa case ko, sa licensure examination for teachers, kung ano pa yung pang alas 3 na nakakapagod talaga. Okay? I do not know. Sa akin kasi, nag-power nap ako ng 5 minutes. Okay? Yung papel ko, iniligay ko sa ilalim ng chair ko kasi ayokong hindi pwedeng madumihan, hindi pwedeng ma-fold. Baka mamaya pag na-fold ko yun, okay, sinasabi naman ng proctor, hindi tanggapin ng machine. Ang tawag doon, random error. Yun yung may bumabagsak kahit na nag-review ka. For some reason, hindi tinanggap. Random error, niluluwa niya. So, failed ang nagiging result. Okay, nag-power nap ako. 10 minutes lang. Kayo kung kakayanin, pwede. Baka naman kayo makatulog kayo 1 oras na. Pagtingin nyo, wala na kayo masagutan. 'Di ba? Pagising nyo, 100 items pa yung kailangan nyo sagutan. So, ano yung gagawin nyo for that particular hour? Okay? So, kung Sunday siya or whatsoever. Okay? So, yun lang. Madaling araw na umaga na actually. Thank you sa 48 na to. Itong 48 na to, yung 40 na yan, 45, makakapasa yan. Okay, ngayon pa lang, makakapasa na sila para mag-stay ng ganyan. Bukas ulit, okay, bukas ulit.
So, tutuloy lang natin tong discussion natin. Meron pa tayong ilang parts and then hindi, hindi kasi natin natapos. Hindi kasi natin natapos, okay? Hindi naman talaga natin matatapos. After nitong parts of the speech, lahat ng PPT ko, sisend ko. Okay? Tsaka, meron pa tayo bukas. Hindi advisable na tingnan yon. Dapat tapusin muna lahat. Tsaka, i-review after na matapos. Okay? So, thank you everyone. See you tomorrow night ulit. Okay, bye. So, kung wala namang question, no? Okay, thank you.